Blessed morning to each and everyone. Good morning po. Yeah. Happy Father's Day to all fathers. God bless you, fathers. Before we will hear God's word, let us prepare our hearts and let us utter a prayer. Let's bow down our heads and pray. Heavenly Father, thank you for gathering us today in your presence, O God. As we open your word, we ask that you prepare our hearts to hear your voice. And Lord, remove any distraction and help us to focus on what you want to teach us, O God. Give us humble hearts that are willing not only to listen but also to obey, O God. And as we study your word, reminds us that you have called us not only to follow you, Jesus, but to become more like you. O God, shape our character, align our priorities with yours, O God, and transform us through the power of your Holy Spirit. Lord, may your word challenge us, encourage us, and draw us closer to you. And when we leave this place, may others see Jesus reflected in our lives. We commit this time to you and ask that you alone be glorified. In Jesus' name, we pray. Amen. Again, good morning. I would like to start with a story po. And this story is about my friend. Isang dad din. Isang father. Since it is Father's Day, nakasentro sa father ngayon. Yung story ko lang. So siya ay isang tatay na mahilig manood ng basketball. Sino ba dito mahilig manood ng basketball? So, yes, kuya. Yeah. Kakatapos lang ng NBA. And it was really a good game. So, ang ganda and magaling yung mga teams na naglaban-laban. Okay? So, sa tuwing may referee, na tatawag ng foul, laban sa paborito niyang team, bigla siyang tatayo. At sisigaw siya sa TV, "Rep! Foul yun, rep!" "Rep! Bulag ka ba?" Ganon yung sinasabi niya. Tatayo siya, and then sabi niya, "Rep! Bulag ka ba? Foul yun!" Ganon palagi pag nanonood siya ng NBA, nanonood siya ng TV, especially yung basketball. So isang araw, nanonood siya ulit ng laro sa bahay. So kasama niya ang kanyang 4-year-old na anak. Now, nang tumawag ng foul ang referee, biglang tumayo ang kanyang anak at tinuro sa TV at sumigaw, "Rep! Bulag ka ba? Foul yun!" Shock yung tatay. Andun yung nanay din, yung asawa niya. Shock silang dalawa. Napatigil ang tatay at napatingin sa kanyang asawa. Nagtinginan silang dalawa. Sabi ng asawa niya, "Huwag kang magtaka. Ginagaya ka lang niya. Ginagaya ka lang niya." Nakakatawa man, pero totoo po. Madalas, hindi ginagawa ng mga anak ang sinasabi ng mga magulang. Mas madalas nilang ginagawa ang nakikita nilang ginagawa ng mga magulang. Children are natural imitators. Hindi nila kailangang
turuan kung paano maggaya. Kusang nangyayari yon sa kanila. At kung tutuusin, hindi lang mga bata ang gumagaya. Tayong mga matatanda din. We imitate the people we admire, we follow, and spend time with. Ang mga anak natin, madalas ginagaya nila ang mga taong malapit sa kanila. Totoo ba? Yes. Kung paano magsalita ang magulang, ganon din sila. Kung paano kumilos ang kanilang role model na ginagaya nila. Mga kapatid, the same truth in our Christian life. Now, whether we realize it or not, we become more like the people we follow. That's why Jesus said, sa ating scripture reading ngayon, sa Luke 6, verse 40, sinasabi niya dito, a disciple is not about his teacher. Above his teacher, sorry. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Now, the title of my sermon this morning is about follow and become. Now, Jesus reminds us that discipleship is not merely about learning information. It is about transformation. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod kay Jesus, kundi sa pagiging katulad ni Jesus, Christ likeness. Mga kapatid, a true disciple follows Jesus in order to become like Jesus. You cannot become what you are not following, mga kapatid. If our desire is to become like Jesus, then our first responsibility is to follow Jesus. And that brings us to our first point this morning, which is follow the Master. Follow the Master. Sinasabi po sa Luke 6:40, a disciple is not above his teacher. So a disciple is a learner, a follower, an apprentice of a teacher. Sa panahon ni Jesus, ang disciple ay hindi lamang nakikinig sa mga aralin niya. Kasama niya ang kanyang guro araw-araw. Pinagmamasdan niya kung paano ito magsalita, manalangin, at maglingkod, at mamuhay. The goal was not simply to know what the teacher knew, but to become what the teacher was. Now let's ask this question to ourselves this morning. Sino ba talaga ang sinusunod ko sa buhay ko ngayon? Think about it, mga kapatid. Sino ba talaga ang sinusunod ko sa buhay ko ngayon? Maraming influences sa paligid natin. Example of this, like the social media. Halimbawa, nakikita natin ang mga posts tungkol sa mga success ng mga friends natin. Some of them sa mga loved ones natin. Nakikita natin yung mga travel nila. Especially pag nag-post sila ng mga gadgets. Wow, new gadgets. O lifestyle ng iba. Dahil dito, minsan nagiging sukatan natin ang halaga ng likes, followers, o material possession kaysa kung ano ang mahalaga sa Panginoong Diyos.
Second, yung mga friends natin. Sa mga influencers sa paligid natin. Mga friends. Minsan ang mga kaibigan ang may pinakamalaking impluensya sa atin. Kapag ang barkada ay mahilig sa chismis, nagiging chismoso din tayo, chismoso. O sa bisyo, o sa kompromiso, madali tayong madala. Ngunit kapag ang mga kaibigan natin ay lumalakad kasama si Kristo sa buhay, nahihikayat din tayong lumago sa pananampalataya sa Kanya. Third, na naga-influence sa atin, yung mga celebrities. Especially yung anak ko, gusto niya talaga, si Carrie, gusto niya talaga yung K-pop nga. K-pop. May K-pop hunters ba yan? Yung ano, palagi niya yung she always watch that. May paborito siyang K-pop actress din. Yung mga celebrities. Maraming tao ang humahanga sa mga artista, mga athletes, or influencer, mga vlogger, o public figures. Minsan mas alam pa natin ang buhay nila kaysa buhay ni Jesus. That's the sad reality. Kapag sila ang ating role model, maaari nating gayahin ang kanilang values, lifestyle, at priorities kahit hindi ito naayon sa salita ng Diyos. Next is culture. Culture will influence us also. Anong sinabi ng mundo? Ano bang sabi ng mundo? Sample, follow your heart. My friend, follow mo lang yung heart mo. Another thing, do what makes you happy. Kaibigan, do what makes you happy. Yan yung culture ng mundo ngayon. Do what makes you happy. Or, you only live once. Or, success is everything. Work hard talaga. Success is everything. Pero sinabi ni Jesus, deny yourself. Take up your cross. Seek first the kingdom of God. Follow me. Madalas, magkaiba ang mensahe ng kultura at ang mensahe ni Kristo. Another is personal ambition. Hindi masama magkaroon ng pangarap, mga kapatid. Hindi po yun masama. Ngunit kapag ang karir, negosyo, pera, ministry, or success, or personal goal, ang naging sentro ng buhay natin, maaari nating ilagay si Jesus sa pangalawang lugar. Second priority na lang siya. Halimbawa, maaari tayong maging sobrang abala sa pag-abot ng promotion, pag-aaral o pagpapalago ng ministry na nakakalimutan natin ang ating relasyon kay Jesus. Importante po yun. That's the most number one priority, having our relationship with Jesus. Another question that we should ask ourselves, paano ko malalaman kung talagang sumusunod ako kay Jesus? Paano nga ba? Paano nga ba, Pastor? Mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa pagsisimba or Bible reading. Talagang sumusunod tayo kay Jesus kapag ang ating mga desisyon, priorities, relationship, at lifestyle
ay nakaayon sa kanyang kalooban. Kaya mahalagang tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Sino ba talaga ang hinuhubog ko sa aking buhay? Sino ba talaga ang hinuhubog sa aking buhay? Second, ang mga desisyon ko ba ay nakabatay sa gusto ko o gusto ni Jesus? Again, ang mga desisyon ko ba ay nakabatay sa gusto ko o gusto ni Jesus? And lastly, sumusunod ba ako kay Jesus or humahanga lang ako kay Jesus? Dahil sa huli, mga kapatid, whoever we follow determines who we become. Again, whoever we follow determines who we become. Kung si Jesus ang ating sinusundan, unti-unti tayong magiging katulad niya. Christ and likeness. Second point for this morning. Second important truth for this morning is be trained by the Master. Be trained by the Master. Sinasabi po sa verse 40. But everyone, when he is fully trained, but everyone, no? The word fully trained implies a process. Proseso po, may proseso. Hindi po yung walang tayong instant maturity dito. Yung in-accept mo ngayon, mature ka na bukas. No. In-accept mo na si Jesus, mature ka na bukas. No, it's not like that. Walang instant maturity. Walang instant Christ-likeness. Just an athlete undergo training. Isang athlete, di ba mga athlete, they undergo training. Series of training, pabalik-balik. Hard work. May mga drills. No? Kapag runner ka, you need to train hard. Ulan at sikap ng araw, no? Andyan ka palagi nag-train. You are running and running. And sometimes you will experience defeat. But you continue on training. Yan yung isang athlete. Until such time, you will attain the victory. Disciples must also undergo spiritual training. Likewise, disciples must also undergo spiritual training. Even the disciples of Jesus, they were not perfect. Si Peter failed. Si Thomas, he doubted. James and John struggled with pride. Yet Jesus patiently trained them. Jesus is really intentional to his disciples. Kaya we should ask this question, paano ako tinitrain ni Jesus? Paano nga ba ako tinitrain ni Jesus bilang kanyang disciple? Paano nga ba? Hindi lamang sa classroom o church service, mga kapatid, tayo tinitrain ni Jesus. Gumagamit siya ng iba't ibang paraan upang hubugin ang ating karakter at palaminin ang ating relasyon sa Kanya. Kagaya ng salita ng Panginoon, ang Kanyang salita, God's Word. Tinitrain tayo through God's Word, salita ng Panginoon.
Halimbawa, habang nagbabasa ka ng Bible at nabasa mo ang tungkol sa pagpapatawad, maaaring ipaalala ng Diyos ang isang taong matagal mo nang hindi napapatawad. Mga kapatid, hindi lang tayo binibigyan ng impormasyon ng salita ng Diyos. Binabago nito ang ating puso at ang ating kilos. Also, if you read Matthew 6, tungkol sa pag-aalala, at habang dumaraan ka sa financial difficulties, natututo kang magtiwala sa Diyos sa halip na mag-alala. The Word of God is really powerful. And it trains us as a disciple of Jesus. Second is through prayer, panalangin. Natitrain tayo sa prayer, panalangin. Sa panalangin, hindi lamang natin sinasabi ang ating mga kahilingan sa Diyos. Dito rin tayo hinuhubog ang ating puso upang sumunod sa Kanyang kalooban. Halimbawa, nagdarasal ka para baguhin ni Lord ang isang mahirap na sitwasyon. Ngunit habang nananalangin ka, ikaw palang binago niya. Ang iyong attitude, patience, at trust sa Kanya. You've been reminded. You've been changed. Another thing is through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At kinokorek tayo kapag tayo ay lumilihis na ng daan. Halimbawa, may pagkakataon kang magsinungaling para makaiwas sa problema. Sometimes, may sitwasyon talaga na I would lie so that walang problema. Makaiwas ka sa problema. Ngunit may conviction sa puso mo na nagsasabing, hey, huwag mong gawin yun. It's the Holy Spirit talking to you, whispering to you. Na huwag mong gawin yan, Brian. Masama yan. Ang pagkilos ng Holy Spirit ay bahagi ng training ni Jesus sa atin. Again, ang pagkilos ng Holy Spirit ay bahagi ng training ni Jesus sa atin. Next is the church community. Ginagamit ni Jesus ang ibang believers upang hikayatin, itama at palakasin tayo. That's why we have this life group. Your life group is accountable, to you. Accountable kayo to each other. You are helping each other, growing each other, praying each other, and taking care of each other. Ang pagmamahal ng Diyos andyan sa grupo nyo. Being accountable. Halimbawa, may kapatid sa church o life group na nagre-remind sa iyo tungkol sa isang kasalanan o maling attitude na hindi mo napapansin. Sometimes hindi man natin napapansin yon, ibang taong nakapansin. And he or she approached and told you about that. And he corrected you or she corrected you. Ano kayong reaction din natin kapag kinokorek tayo ng ating fellow believers?
Minsan ang koreksyon mula sa kapwa mananampalataya ay isang instrumento ng Diyos para sa ating paglago, mga kapatid. Another example, kapag may nag-encourage sa iyo na huwag sumuko sa ministry o sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ginagamit sila ni Jesus para patatagin ka ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And lastly, yung ministry experience. Second to the last, ministry experience. Madalas tayong natututo habang naglilingkod. Isang halimbawa nito is, noong una kang nagturo ng Bible study, no? Maybe you experience this one. O Sunday school man, kabado ka. Kabado ka. At kulang sa confidence, medyo utal-utal ka pa konti. Ngunit habang patuloy kang naglilingkod, tinuturuan ka ni Lord ng dependence sa Kanya at pagmamahal sa mga tao. Just like in the sports ministry. Sports ministry. Pickleball, basketball man yan, anong klaseng sports ministry man yan. Ang outreach man yan. Natuto kang maging patient. Patient sa iba't ibang tao. At umasa sa Diyos sa halip na sa sariling kakayanan. Ako dati, kapag madaming tao, lalo na ganitong crowd, tapos tumitingin sa akin, pawis talaga ako. Watermelon talaga yan. And then my heart is pumping so fast. Then parang nabipris na lang ako. Ganyan ako dati, and hindi inakala ng mga friends ko na magiging pastor ako. No? Hindi ko nga in-expect na I will preach sa a big crowd of people. Ang palagi kasi ako, pag pumupunta ako sa simbahan, doon ako sa likod. Yung walang nakakita sa akin. I'm a shy type person. Totoo ba? Hindi kayo naniniwala, no? Totoo po. But God changed me dahan-dahan. He used me to be His mouthpiece. Sabi ko nga, Lord, maging pastor po ako. Yung pastor po nag-preach sa altar. Wala po akong confidence to preach your word. Ano ang sasabihin ko? Magpipreach lang ako doon sa pulpit? No? At titingin lang yung mga tao sa akin and then i-exit lang ako. Sabi ko, Lord, help me, Lord. Strengthen me, Lord. Wala akong confidence, Lord. But praise be to God. Andito po ako ngayon sa inyo, preaching the word of God, all by His grace and strength. Yung confidence po nanggagaling sa Kanya, not in my confidence. I always rely on Him. Kahit saan po ako magpunta, sa my last ministry po, mission sa Cebu, sa Zamboanga del Norte. I always trust God sa aking pag-speak sa mga tao, the way I share the word of God, I always trust Him. He wants us, God wants us, Jesus wants us to trust Him. So that ministry, tinitrain tayo ng Panginoon. Tinitrain ka ng Panginoon. Kung anong ministry ka meron ngayon, LG, life group leader ka man, kung anong ministry niyan, tinitrain ka ng Panginoong Diyos. And lastly, trials and difficulties. Tinitrain tayo ng Panginoon sa mga trials and difficulties sa ating buhay. Ito marahil ang pinakamahirap, ngunit pinakamabisang
bisang training ground ng Diyos. Halimbawa, kapag may financial struggles, tinuturuan tayo ni Lord na magtiwala sa Kanya, sa Kanyang provision. Another example, kapag may conflict sa pamilya or sa ministry, tinuturuan niya tayo ng forgiveness at humility. Kapag may sakit o disappointment, tinuturuan niya tayo umasa sa Kanya kahit hindi natin nauunawaan ang sitwasyon. Madalas nating ipinagdarasal. Ano bang sinasabi natin? Lord, alisin mo na to ang pagsubok ko. Alisin mo na to, Lord. Pagod na ako. Anong reply ni Lord? Anong sagot ni Lord? Hindi ko muna alisin yan dahil ginagamit ko ito para hubugin ka. Tinetrain pa kita. Sometimes it's really difficult. Ang hirap ng buhay, Lord. But God is training you. And He wants you and remind you that you need to depend on God, on Him alone. Tinitrain tayo ng Panginoon. It's really difficult. All the trials and difficulties na nangyayari sa buhay natin, tinitrain tayo ng Panginoon. He allows that to happen kasi may purpose siya. He wants us to learn, to be trained, to be effective. Mga kapatid, tandaan natin, every lesson from God's Word, every prayer, every conviction of the Holy Spirit, every encouragement from the church, every ministry opportunity, and every trial is part of Jesus' training program for His disciples. Kaya kung ikaw ay nasa season ng pagsubok ngayon, huwag mong sayangin ang training. Don't give up. But continue to stand firm in the Lord at your side. Continue to move forward with Jesus. I don't know what you are struggling right now. I don't know what's your problem right now. But God is reminding you this morning that you need to stand firm, continue in your walk with Jesus. Huwag mong sayangin ang training. Don't give up. God is not only interested, again, God is not only interested in what you do for Him. He is interested in who you are becoming in Him, mga kapatid. Again, God is not only interested in what you do for Him. He is interested in who you are becoming with Him, mga kapatid. And our last point for this morning, become like the Master. Become like the Master. Sinasabi po sa verse 40, will be like His teacher. Will be like His teacher. Not information, not activity, not ministry titles, but mga kapatid, transformation. The goal is Christ likeness. Transformation po, mga kapatid. I'd like to ask you this question. Ano ang ibig sabihin ng become like Christ? Or
Or may question ka, ano bang ibig sabihin, pastor, ng become like Jesus? Become like Christ? Anong ibig sabihin nito? Medyo naguguluhan ako, pastor. Ano bang ibig sabihin nito? Become like Jesus. Become like Christ. Ibig sabihin nito ay unti-unti nating ipinapakita ang kanyang karakter at isinasabuhay ang kanyang mga prioridad sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid. Unti-unti nating ipinapakita ang kanyang karakter at isinasabuhay ang kanyang mga prioridad sa ating pang-araw-araw. Another question that would like to ask you, or i-ask natin sa sarili natin. Anong mga katangian ni Jesus ang dapat makita sa akin? Ano bang mga katangian na dapat makita? No? Anong katangian ni Jesus na dapat makita sa akin? Ano nga ba? First is kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Ang kababaang loob. Third is ang kabanalan. Ang habag. Ang pagpapatawad. Ang pagsunod sa Ama. Hindi man tayo perpekto, ngunit dapat nakikita ang patuloy na pagbabago sa ating buhay. Paano nga ba malalaman ng ibang tao na nagiging katulad ko si Jesus? Being Christ-likeness. Paano nga ba? Hindi lamang sa mga sinasabi natin, kundi sa paraan ng ating pakikitungo sa pamilya. Sa paraan ng ating pagtrato sa mga tao. Sa paraan nating paghawak sa mga problema. Sa paraan ng ating pagtugon sa mga conflict. Sa paraan nating pagmamahal sa kapwa, to the fellow believers. People should see Jesus in us. People should see Jesus in us. Just like the moon, yung moon natin. It has no light of its own. Walang light ang moon of its own. It simply reflects the light of the sun. In the same way, disciples are also called to reflect Jesus, mga kapatid. Hindi tayo ang liwanag. Hindi po tayo yung liwanag. Si Jesus po ang liwanag. Tayo ang salamin na nagpapakita sa Kanya. In conclusion, as we come to an end of this message, remember that Jesus did not call us to simply believe in Him or admire Him or know facts about Him. He called us to follow Him and to become like Him. Now, mga kapatid, many people call themselves Christians, but the question is not merely, do I attend church? Or do I read my Bible? Or do I serve in the ministry? But the deeper question, mga kapatid, is, am I becoming more like Jesus? That's the deeper question that we'd like to ask to ourselves. Am I becoming more like Jesus? Yung Christ-likeness po. Because according to Luke 6:40, everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Notice that Jesus did not say,
might be. Hindi niya sinabi might be. Might be like his teacher or should be like his teacher. He said will be like his teacher. That is the goal of discipleship. Every lesson from God's Word, every prayer, every conviction of the Holy Spirit, every encouragement from fellow believers, every ministry opportunity, and every trial and difficulty, God is using all of this to make us more like Jesus. One day, mga kapatid, our success will not be measured by how much money we earn, how many followers we gain, how many titles we held, or even how busy we are in the ministry. The real measure of our lives will be, did my life look more like Jesus? That's the real measure of our life. Did my life look more like Jesus while I'm still living in this world? Imagine your spouse, your children, your classmates, your co-workers, your church members, or your neighbors describing your life. Imagine, would they say, I saw Jesus in you, kapatid? Or I see Jesus in you, dad or mom. I see Jesus in you, no, my neighbor. I saw Jesus in him. I saw Jesus in her. Ang gandang pakinggan. Because at the end of the day, that is the calling of every disciple. Not simply to know Christ, not simply to work for Christ, but to become like Christ. When people look at the mirror, salamin, they should not notice the mirror. They should notice the reflection. In the same way, our lives are meant to reflect Jesus. The goal of discipleship is not for people to see us. The goal of discipleship is for people to see Christ in us. Amen po ba? Remember this, brothers and sisters in the Lord. Follow Jesus faithfully. Trust His training completely. And day by day, become more like your Master, like Jesus. Because the greatest achievement of a disciple is not what we accomplish for Jesus, but how much we become like Jesus. Shall we bow down our heads and pray? Let us pray. Lord Jesus, we thank you, Lord. Salamat, Lord, sa iyong paanyaya sa naging mga alagad mo. O Diyos, tulungan mo kaming hindi lamang sumunod sa iyo, kundi maging katulad mo, Panginoon. Hubugin mo ang aming karakter. Baguhin niyo po ang aming mga prioridad. At hayaan niyo pong makita ka ng mga tao sa aming buhay. Panginoon, sa mga bawat pagsubok at bawat tagumpay, tulungan niyo po kaming maging mas katulad niyo araw-araw. Lord Jesus, we claim this in your name. Amen and amen. God bless us all.